Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karib natin. Breaking news, nako. OMG, walang kawala Sandro Marcos sa matinding pasabog ng taong bayan. Nako, PBBM nagsalita na. Yan mga kababayan at ito po sa thumbnail natin. Umamin na si Cheese. Hala, palpak ang ginawa at nagturuan na. Yan mga kanibin natin patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago po ang lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ito nga mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Chis Escudero, no? Senate President Chis Escudero. Kasi mukhang ito may pahayag siya, no? Patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang mangyayari ngayong ipinasa na ito, no? Dito sa Senado. Magtatagumpay kaya ang impeachment complaint na ito? Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So yan mga kababayan, ano po ang ibig sabihin nito? No? Ibig sabihin lang po nito ay hindi ito maaasikaso agad-agad ng Senado sapagkat yan, magtatapos na nga po ang sesyon mga kababayan. Bakit ganito? Hindi ba alam? Yan na naman tayo, no? Nagtatanga-tangahan ba itong mga tonggristang ito? Hindi nila alam na hindi na ito maaasikaso ngayon? Or mayroon lang po silang gustong pagtakpan, no? Mayroon lang po silang gustong i-divert na issue, kaya nila ito ginagawa. At ang naiisip nga po natin mga kabayan ay yung by scam na yan. Lahat kasi ng ngayon, yan po ang very hot issue, no, ng ating bansa. Pero ganun pa man mga kabayan, nakakatuwa kasi eto, no, mukhang hindi magtatagumpay at palpak, no, yan sasabihin na lang natin na palpak itong impeachment complaint na kanilang ipinasa sa Senado. Yan mga kababayan, palpak naman pala, bakit nyo pa pinagpatuloy? No? Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo lang po at ito na nga. Ito mga kababayan, pakinggan at bigyan natin ng reaction to. Ito pong si Sandro Marcos, ibang klase po talaga tong pamilya, no? Ibang klase talaga sila. Meron nabanggit dito si Crescent. Siyempre, sarcasm to, no? Naawa daw siya kay BBM. Kala mo totoong naawa eh. Naawa siya kay BBM kasi buong Pilipinas, sinasabi po nito ni Crescent na parang emasculated, no, yung masyado kasing machismo dito sa Pilipinas, di ba? Tsaka hindi machismo pala, yung masyado tayong patriarchal, di ba? Na yung kung ano yung sinasabi ng ama ng tahanan, susunod lahat ng anak. So dito po sa pangyayaring to, napaka-contrast po, no? Crescent, Laureta Chu. Napaka-contrast po nung ginawa ni Sandro
Kaya lang nga, bakit walang bakit walang miski sa mga followers ni BBM? Naniniwala naman kayo mga kababayan na yung sinasabi na kahit parang lumalabas ito kahit labag sa kanyang kalooban, no ba? Or hindi niya sinuway niya ang kanyang ama. Oh. Naniniwala ba kayong sinuway siya ng kanyang ama at hindi siya inutusan ng kanyang ama na gawin yan? Di ba? Or walang basbas ni President Bongbong Marcos Jr. ang ginawa ng kanyang anak? Hindi kayo magkagulo. No? Yung anak mo, congressman, under mo, gagawa ng hakbang na hindi mo alam. Di ba? Hindi kayo magkagulo mga kaubayan kung pero bakit hindi ganon? Hindi naman galit si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Parang tuwang-tuwa pa nga eh. Bakit imbis na ikundina nila yung ginawa ni pagpirma sa impeachment? Yun talaga yung hindi ko makuha mga kapatid, no? Ang hindi ko po makuha, paano na nagagawa ng mga supporter ni BBM na anti-impeachment si BBM pero pinagbubunyi ng mga supporter ni BBM yung impeachment move ng kanyang mga supposedly follower sa HOR na pinamunuan pa yung pagpirma ng kanyang anak mismo, no? Parang etong pamilya na to, sanay na sanay sila na iba yung sinasabi ng ama. Sanay na sanay po sila, totoo mga kababayan, sanay na sanay po sila magsinungaling, no? Akala ba nila hindi alam ng taong bayan na mga sinungaling sila? Totoo. Simula nang maupo, wala man lang tayong nabalitaan na totoong sinabi, no? Lahat taliwas sa kanilang sinasabi. Yung mga nangyayari sa totoong buhay, iba po yung kanilang nire-report, di ba? O yung 5,000, ito yung mga naaalala lang natin 5,500 flood control project, no? 1.1 billion something everyday ang ginagastos, wala man lang tayong nakita at binangga pa ng saan ka ba ng flood control project binangga ng barko. Bakit? Doon ba tinayo sa gitna ng dagat, sa tabi ng dagat, yung yung flood control? Well, hindi sa tabi ng dagat acceptable, di ba? O bakit doon pa pumunta ang barko? Di ba? O yan mga kababayan, di ba? O itong pangalawa naman, yung sa KOJC compound, no? Na nangyari. O, anong ginawa nila? Nagsinungaling din ulit sila. O ano pa? Yung 60 pesos lang para mabuhay ka na dito sa Pilipinas sa isang araw. Nako, pagsisinungaling din yun at nangyari yun sa administrasyon nila. At marami pa pong iba mga kababayan. What are we trying to point out here? No? Bakit ganun? No? Kahit nahuli na sila, patuloy pa rin sa pagsisinungaling. Patuloy pa rin ginagawang mangmang ang mga ordinaryong Pilipino. No? Magbago naman kayo. 3 years na po kayo sa, di ba? O eto naman ngayon. Ang ama, ayaw. Ang anak, ayun, nanguna sa pag-impeach. Ano ba talaga? Hindi ba kayo magkamag-anak? Hindi ba kayo isang partido? Hindi ba kayo under ng isang partido? Or hindi ba kayo under ng presidente? Sinasabi niya, mga kaalyado niya daw, hindi pa gumagalaw. Pero, nako, wag na tayong magbulahan mga kababayan, no? Gagawin natin, no? Parang double speak, mga traidor, no? Iba yung gusto nilang ipalabasin, iba yung sinasabi nila sa lumalabas sa kanilang bibig, tapos iba rin yung kanilang gagawin. So pag sinabi ng tatay na ayaw ko sa impeachment, alam nila yung ibig sabihin ng ayaw ko sa impeachment, ay impeach niyan, no? Sila lang po yung sila lang yung nagkakaunawaan. Pamilyang Marcos at saka yung mga followers nila. Ngayon, tayong may mga naniniwala tayo sa palabra de honor, hindi ko talaga maintindihan yun. Hindi ko talaga. Nanonood ako nung saganang mamamayan, di rin nila maunawaan. Paano nangyari? Di ba? Bigyan mo ng honor yung tatay mo kasi yung tatay
mo, presidente ng Pilipinas. Ikalawa, yung tatay mo, Yan mga kabayan, speaking of honor, nako, yung ginawa ni Sandro Marcos, hindi naman yung pagbibigay ng honor sa word of honor ng kanyang ama. Well, anyway, hindi na rin po nakakapagtaka mga kabayan kasi yung pagpapalibing nga sa kanilang lolo, sa ama ni President Bongbong Marcos Jr., hindi nga nila inonor eh. 'Di ba? Yung nagpalibing. Tinira pa nila ng tinira yung nagpalibing mga kabayan. So, anong tag dito? Anong gusto mo? Tayo, ordinaryong Pilipino, bigyan nila ng honors, word of honor. Hindi siguro mangyayari yan. At sanay na sanay po silang magsinungaling eh. No? Kasi nga, yun nga pong nagpalibing, hindi nga po nila binigyan ng honor. Instead, siniraan pa ng siniraan. presidente siya ng Pilipinas, bukod sa tatay mo, at very vocal siya sa dalawang pagkakataon, nung unang nagharap sila, nag-file ng impeachment, nagsalita na si BBM na ayaw niya ng impeachment dahil walang makikita. Unahin natin yung problema. Tapos nung ikalawa, pagkatapos ng rally ng pro-impeachment, sinabi naman ni BBM, wala sa timing yung pagpa-file ng impeachment. No? Very vocal, lahat ng media, kinover yung salita na yan. Tapos ikaw anak, panganay na anak, ikaw yung nangungunang suwayin. Doon po ako, sabi ko, anong uri ng pamilya to, no? Na yung tatay, very vocal na ayaw yung impeachment. Presidente yung tatay, Tapos yung anak, Kaya nga mga kabayan, sa pamilya pa nga lang hindi na nagkakaisa, paano niya pa pagkakaisahin ang buong bansa? Di ba? Kung sa pamilya niya pa lang hindi niya na makontrol, hindi niya na po di ba? Mapagkaisa sa iisang goal, no? May iba't ibang agenda kasi yung kanilang pamilya. But anyway, no? Dapat kasi sa isang presidente, ikaw po yung model, no, ng ating bansa. Kung ganyang mga suwail ang inyong mga anak, you don't have the guts, no, para magpayo doon sa mga suwail ang anak. Di ba? Wala kang maipapayo, wala kang maipagmamalaki. Kasi hindi mo rin naman na supil yung mga anak mo, hindi mo naturuan na sumunod, di ba? Yung mga anak. Paano mo sasabihin sa buong Pilipinas, sa buong Pilipino, sa mga ordinaryong Pilipino na magbayad kayo ng tax? Gusto ko lang isingit mga kabayan kasi, diba, tax no? Pira na naman ng taong bayan. Paano mo sasabihin yan? Mismong pamilya mo nga, hindi mo mapasunod, no? Buong Pilipinas pa kaya. Kaya wala tayong maan dito mga karabinate. sa atin hindi natin pwedeng kontrahin. Minsan, sumalangit nawa yung aking tatay, no? Kahit na alam mong mali yung tatay mo, hindi natin, kayo, mga normal tayo di ba? Tayong mga normal na tao. Kahit na mali yung sinasabi ng tatay mo, hindi mo siya pwedeng kontrahin sa public. Di ba? Ang tanong ko, bakit parang okay lang kay BBM na yung anak niya kontrahin siya, alam ng publiko. Mayroon pong problema dito sa pamilyang ito. Baka may alam din. Diba? Baka may alam din katulad ni Speaker Martin Romualdez. Ayan, opinion lang natin. Mga kababayan, kasi hindi rin hindi makontrol no? Baka, teka lang, pag inano mo ako, may alam ako, Nako po. Mayroon po silang problema talaga. Hindi nga po Hindi nga po normal yung presidente ka ng Pilipinas Hindi niyo po pwedeng sabihin na nagkukunwari. Presidente ka ng Pilipinas Ibig mo sabihin, okay lang na magsalita ka pero iba yung dapat gawin ng kapamilya mo? Hindi okay yun. Kahit halimbawa yung tatay ko wala namang natapos, hindi siya nakagraduate o kung anong paman. Pero hindi mo siya kukontrahin
Barangay Kagawad lang yung tatay ko. Yun lang ang inabot, ha. Kahit alam mong may mali siyang sinasabi, lalo na sa inuman, hindi mo siya pwedeng kontrahin. Kagawad lang yun. Kagawad lang yung tatay ko, eh. Imaginein po na yung tatay mo. So, ibig sabihin, yung valuing nila, iba yung valuing nila. Iba sa atin. Iba sa normal. Hindi normal yung pagbabalyos nila. Hindi sila normal. Tapos walang nakikitang masama yung anak. Wala rin nakikitang masama yung ama. Yun lang po, hindi ko na masyadong papalaliman yan. Yung iniisip nyo as good as yung iniisip ko. Tama yun. Yung sinasabi nyo baka nagkukunwari lang. Pero hindi. So, yan mga kabayan, ako napakahirap naman pong ipaintindi nito, pero isa lang po talagang ibig sabihin nito mga kabayan. Para sa akin ha, base po sa kanilang mga galawan, no? I think mga kabayan, inutusan, no? Itong si Sandro Marcos to do this action, no? Inutusan po ito, no? Kasi hindi po ito gagalaw ng sarili niya lang eh, no? Hindi natin alam kung sino pong nag-utos, baka si mommy or si daddy, hindi natin alam. Basta ang importante at hint natin, no? Hint lang natin, no? Wala naman tayong ebidensya. Inutusan po. Yun po ang nakikita ko dito. Inutusan po itong Sandro to make this action. Hindi natin alam kung anong motibo nila. Maybe, eto, opinion lang ulit mga kabayan. Maybe. To divert the attention ng media, no? At maging ng mga vloggers. Diyan po sa vice cam na yan mga kababayan. Ano sa palagay ng mga karibu natin? Well, anyway, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Palike po ng video mga kababayan. Maraming salamat. Sawa na ang bayan ko